Okay. Good morning. Okay, I made this video para doon sa mga nagtatanong and for those who are really concerned sa anong nangyari sa amin, kalagayan namin. Awa at tulong ng Diyos, we are good. Okay na po kami. Okay na si husband. Still recovering. And nagpapalakas siya. Ngayon nakakalakad na po siya mag-isa. And nakakapunta na ng banyo mag-isa. Hindi na siya. He's not wearing, sabihin ko ba ng diaper. He's not wearing catheter and diaper anymore. So, ayan. He can afford to. Ano ba? Kinakagat ako ng aso. Okay. So, ngayon, andito siya. Let's talk about kung anong nangyari. So, ang dami nagtatanong, Daddy, what happened? Ano nangyari sa'yo? Kamusta ka na? So, ang daming nagmamahal sa'yo sa atin. Mas naramdaman ko yung pagmamahal nila, especially mga kapatid and relatives because of what happened to us. So, I didn't really take this as, negative. Yeah. Yeah, I made this video lang talaga para, I made this video lang talaga to answer questions kasi ang hirap naman pag copy-paste, that's really unsincere. So, sabi ko, gagawa na lang siguro ako ng video na that will answer the questions. Ang dami eh. So, ngayon, to answer that, andito siya. Kaya, hi! Hindi naman mo ang ano eh. So, may konting muscles na siya. Say hi! Hi. Okay, first question, kamusta ka? Okay naman. Bale, mas maganda yung Uncle, Hi, Uncle! Uncle Isko ang aming magiting na driver. Ayun, okay naman. So far, naman siya. Mas nag-improve na, tsaka mas maganda yung pakiramdam kaysa nung mga nakaraan. Lalo na yung mga nakakita sa akin ng nakaratay ako. Yes, actually si Alex. Hi Alex, you've been really a good help to us sa lahat ng financially, mentally, text mo ako every single day, and yung sa assistance, I know you know that. I don't know if you wanted to mention it, pero maraming salamat. Actually, nakita ko sa kanya nung the moment she saw you sa bed, lying on the bed, parang nakurot yung puso niya. Hindi lang siya actually, even kasi nag-post ako, although with consent naman niya yun, hindi ako basta-basta nag-post na yun nga, you know what Daddy, many people nag-chat sa akin for you to let me know na rin. Sabi nila, yung makisig na katawan before, alam mo yan, before nag-rescue sa mga may muscles na raw. So ayan, feeling ko mas malaki yung braso ko ngayon. So to continue, parang nakukurot nga daw yung puso nila kasi alam mo, yung malaking katawan before na tumutulong sa mga, lalo na pagkailangan, may mga disaster, may mga baha sa Marikina, ganyan. Ngayon, ayan, nakahiga. Pero, awa ng Diyos, ayan, awa at pagmamahal sa amin na tunay na makapangyarihan ang awa ng Diyos. Kasi, look at us now. May muscles naman na siya, oh. Okay, continue. Sabi nga. Kamusta ka? Okay lang. Paano okay lang? Siguro ang gusto nilang malaman is, what happened? Anong nangyari? Anong sakit mo? Okay lang bang tuloy-tuloy ko? O sige, yun muna. Sige. Actually, yung sakit ko is, mga 4 years ko na siguro, nandyan lang siya. Nandyan lang siya sa taliluan kasi may dito ka. So, nagsimula kasi siya 4 years ago, hindi ko naman masyadong pinapansin. Dumarating lang yung time na nagko-constipate ako. Then darating yung time kapag tumagal-tagal yung constipation, darating yung time na mag-bloated na ako. Then lalaki yung tiyan ko na puno ng hangin at saka tubig. Pag napuno na siya ng hangin at tubig at hindi na kinaya ng sistema, anything na take ko like water or anything na Lahat, solid, liquid, gas. lahat isusuka ko yun. Pag dumating na sa point na ganun, magpapadala na ako sa ospital kasi wala na akong kumbaga wala na akong remedy sa ganun. Hindi na siya kayang gawin ng fasting, hindi na rin siya kaya gawin ng by the way, yung fasting okay yun kasi nakakatulong talaga yun. Actually, for 4 years na, pwede ko pang sabi kasi ng doctor, si Doc Hando, yung sigmoid diverticulitis, yung sakit niya is
tolerable siya once na sumakit siya, hindi na daan sa gamot, okay yun. But only once. Once sumakit ulit, dapat na siyang operahan or alisin. Kaya lang what happened to us, it took us 5 beses pa. So for 4 years, pang 5 beses yun. yung ngayon na nangyari. Yun nga, dahil dun sa ganung sistema, naging pabalik-balik kami sa hospital for 4 years. Mas matindi yung ngayon. Very, very. Ah. Talagang, para siyang nakalunok. Para siyang may pakwan talaga sa tiyan. Ganun kalaki. May picture ako na sa show ko doon. Yun na lang. So, ganun nga, parang dumating yung time na hindi na rin kinaya talaga ng aking katawan. Na ano yun siya, parang hinda. Siguro dumating yung, kasi yung sakit, Dumating yung time, nagsumusuko na siya. Ang sabi niya sa akin, ayoko na, suko na ako. So parang, Yung sakit. ayaw mo na. Ayaw na yung yung sakit mina. ko Ayaw kasi na. is, na-diagnose siya last 2 years ago. Ang assessment kasi ng doctor is, syempre using CT scan, using colonoscopy, nakita siya as sigmoid diverticulitis dito sa lower part ng aking tagiliran sa kaliwa. Bago lumabas yung dumi. So, meron siyang develop na diverticuli, and dumating kasi yung point na itong diverticuli na naging bukol na siya. So, after ilang taon, na-develop na siya as bukol nung, eto nga lately, na dinala ako dito sa hospital. Nag-ano na siya, yung wala nang choice ang doktor kundi talagang operahin. So, ang ginawa sa akin is para mawala yung ano. So, yun na, since November. So ako na lang siguro sa part na yun. Hindi na, pag-aral ka Mas na. matindi kasi yung strike ngayon, strike 5. So, sabi nga niya, taon-taon kami, yes, taon-taon. So, tandang-tanda ako kasi mga mga special date pa. So, December, that's my Sabbath, December 2021. Tapos, 2022, birthday ni Ellie, August, and then 2023, birthday ko sa laman, June. Pero good thing, naging gift niya sa akin is, na-discharge naman kami, that's in the City Hall. And then, 2024, last February. And then, pangalawa ngayong taon, 2024, itong November and December. Ang tagal ng medication namin. It took us more than 1 month sa bahay. Dumating sa point, nag-dextro siya sa bahay. Tapos, wala pa. Nung nag-dextro siya, naging okay, nakapasok pa siya sa work, di ba? Nakakagawa siya ng trabaho. Imagine, gumagawa siya ng trabaho sa bahay na. Pero that was only 3 days. After that, yun nga, that night, what happened is, ikwento ko ba ng so, yung pinakamatindi na talagang very clear pa sa akin, kasi very fresh pa. Tingnan ko lang yung data. Actually, siya na makakapagkwento ng dahil siguro hindi ko na kaya. Dumating sa point na wala na eh. Pahiga ka na lang. Oo, so buong November, sumasakit yung tiyan niya. And then, actually sumakit yung tiyan niya starting November 5. And then, nag-okay siya. November 12, birthday niya yon. Nag-duty pa kami, I guess that's our last duty together, sa mobile clinic as NAR, or News and Rescue. Then, kumain siya ng bread. Since bloated na ngayon siya niya, may bara na. Mas naging bloated nung time na yon. And then, hanggang December, actually December 7, Thursday, nagpadala na kami. Ay, okay. So, Wednesday, December 4, gabi yun, sumasigaw na siya na, mami, ang sakit na, hindi ko na kaya, ayoko na. So, ako parang, I was trying to give my girls dinner. Tapos siya, ayaw na raw niya. So, sabi ko, lahat gagawin ko. Nilapit ako siya, naiyapo siya na, anong ayaw mo na? What do you mean? Na, ang nausal na lang niya. Do you remember that? Hindi na. Hindi lahat. Yung pain. Parang masakit talaga. Yun. Actually, yung pain, nasa 8 to 9 daw. So, ganun siya ka-pain. Alam naman na pag sa bracket ng pain, 1 to 10, pag umabot na ng 8 to 9, masakit na talaga yun. And especially sa kagaya niya na very mababa yung pain tolerance. Tapos, hindi ko na rin alam yung gagawin nung kasi buong November na parang we're trying to survive, and hindi ko na rin alam. Sinusubukan ko na ng pakatatag para sa anak namin, ganyan. Dami na rin namin na left behind na pabayaan.
or na left behind, kagaya ng school ng dalawa ko, or yung bunso, yung atin nakakapasok pa din. Pero to make the story short, sumasakit na siya ng sobra, hindi na niya alam yung gagawin. And yung resources talaga namin is very limited, kaya hindi ko na alam yung gagawin ko. So, tinawagan ko na, kailangan ko ng reinforcement. Tinawagan ko na yung mama niya. Hi, Mama Lucy. So, ayun, sabi ko, ma, hindi ko na alam yung gagawin ko. Sabi ko ganyan. Kasi si tata na mamaalam na sa akin. Totoo yun, naalala mo pa. Nang sinasabi na lang, ayoko na, hindi ko na kaya, ayoko na nagsusorry na siya na, hindi pwede, ganyan. So, ayun na yung drama. After that, tumawag yung mama niya, kausap ko yung mama niya, sabi niya, dali mo na si tata agad dito sa Dumaguete. So, good thing, salamat sa Diyos, yung mga kapatid. Hi, Sis Roan, and Brad Julian, yung mga naging driver namin, si Brad Jan. Pinagkape pa kami along the way, ha. And Brad T sa pag-alala. And salamat sa Diyos. Kay Brad Marlon na nag-ayos, Sis Roan, Sis Primrose, and Sis Gings. Ayan, salamat sa Diyos sa mga kapatid na nagtulong-tulong para maayos yung service from Bacolod to here. Actually, Talisay. Para makapunta dito. It took us 7 hours. Alam mo yun? Tapos pag mabiyahe kami, sabi niya, pag mabilis, masyadong mabilis, natatagtag siya. Kapag mabagal naman, masyadong matagal pa ba, ganyan. So, hindi na rin namin alam, bibilisan ba namin, pabagalan. And along the way, ang dami kasing, alam mo yun, ang patawag sila? Mga roadworks. Ang dami kasing roadworks. So, nagiging one way siya. So, we have to wait. And then, yung pagtapos ng kabila, kami naman. And then, dun, ang dami, especially sa, anong lugar, Mabinay, I don't know na, ganun. And then, ayun, Thursday night, nakarating kami, hindi pa kami agad tinanggap ng hospital. Hindi kami tinanggap ng hospital. Hindi kami agad tinanggap ng hospital kasi alam mo Wala naman yung kaming sistema advance dito call. wala kaming advance call eh. Ang sistema kasi dito sa Pilipinas is kailangan meron kang referral from other hospital to another, parang ganun. And since hindi nila, ewan ko, I don't know na lang. Buti na lang si auntie is may kakilalang nurse. Hi, Miss Lisel. Ayun. Hi, Miss Lisel. Nakasingit kami actually. And thank you, Miss Lisel. Binigyan niya kami ng form and then siya yung nag-refer sa amin kay Dr. Torres, yung gastro doctor talaga, specialist ang doctor sa tiyan. And ayun, nag-late kami. Actually, nakapasok kami ng ER pa. Later, uncle. Nakapasok kami ng ER 2 a.m. na. So, sobrang dami ng pasyente. Nasa labas siya. Ayan, hanggang siya. Actually, wala akong video kasi bawal mag-video. And yung kalagayan kasi nga that moment nakakaawa. So, ako man sa sarili ko, nagpapakatatag na lang, di ba? Actually, kahit mama niya, yung mga tao sa paligid, nung nakita siya, naramdaman ko naman yun, pero they were trying to hold the tears or kung ano man yung naramdaman nila to make the patient feel na okay lang yan, everything's gonna be okay, and look at him now. Gapo ulit. Okay, so ayun, Friday na 2 a.m. kami na tanggap, pero sa ER pa lang kami, wala pa talaga kami room. Then morning na kami na ilagay sa room, 7 a.m. sa ward na. And then, ayun na. Nilagyan siya ng pain reliever kasi sumasakit. And then, nag-start yung assessment. Sabi ng doctor is i-assess mo na siya for 3 days. Tatanggalin yung bloated kasi kung madadala nga sa gamot pa. Kaya, tapos, i-schedule na siya for operation. Actually, i-schedule na talaga siya agad for operation ng Monday. So, December 9. Pinapatanggal lang yung bloatness para pagka tinanggal yung sigmoid o yung nakabara, pwedeng idugtong agad. Kaya lang, something happened. Hindi natanggal yung bloatness for 3 days. Actually, nasa 2 days pa lang kami sa Friday, December 6, December 7, December 8. Kasi December 8 na emergency operation na siya. Why? Bakit nga? Do you remember? Hindi na nawawala. Sobrang sakit, hindi nawawala. We were attending Thanksgiving via online sa Zoom. Around 10, inurasan ko talaga siya. So nakita ko 10, hindi pa patapos na rin naman yung Thanksgiving. Sumasakit na yun siya. And then he was like, Mommy, ang sakit na, baka pwedeng may pain reliever. So sinabi ko sa nurse, naglagay sila. After few minutes, 20 minutes lang, masakit pa rin, hindi nawawala, dinagdagan.
Hanggang sa umabot ng until 4 a.m. hindi pa rin nawawala. Umiyak ko siya sa sakit, sobrang sakit na, ganyan. Sinabi niya sa nurse na, wala bang ibang mas effective, wala ba ibang dagdagan nyo, damihan nyo, ganyan. Kung ano na yung sinasabi niya. Na even the nurse, ako rin, hindi ko na alam yung gagawin ko, pati yung mga sa tabi namin na ward. Naawa na rin sa kanya kasi yung pain talaga sobra na. I know it's really extreme. Tandaan ko, actually madaling umaga, nagdating yan yung mga doktor eh. Yeah, umaga kasi 4 a.m. na Pero may mga siya. doktor na Tapos nagano ang sa akin sinabi ng ko madaling araw. ano, may May mga doktor na dumating ng madaling araw dahil yun eh. yung maganda, nakalimutan ko yung kunin yung mentor, ang ganda-ganda niya. Mukha siyang Koreana. Pumunta siya noon kasi sabi ko hindi po nawawala yung pain and the nurse can give pain reliever naman. Only the doctor can give. Di ko ano yung, parang sila yung pwedeng mag ano ng gamot, diba? Hinintay nila yung order from doctor. So tinignan siya, ayun, ang tinurok sa kanya is yung Tramadol. May pinabigay sa kanyang gamot na tinurok sa kanya that made him feel groggy, inantok siya, nawala yung pain. Nakatulog siya, awa at tulog ng Diyos. And then 8 a.m. may dumating na doctor, ayun na, sabi sa kanya is, for operation ka today, dapat tomorrow pa. Yung rate ng operation pag weekend is doble doon sa schedule na Monday to Friday. Kaya lang, syempre, kailangan na. So, ayan. Inoperahan siya. Do you remember anong oras ka? Kinuha? 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. siya kinuha. Basta paghiga ako sa operating table, wala na akong naalala. Okay. Tapos, Pagpikit ng mata ko, may tinurok sa'yo, naalala mo? sabi Saan sa tinurok? sabi sa dito sa swero ko. Okay, paano kayo naperahan? Nahiga ka sa operating table, nakalipa yung dalawang kamay mong gano'n. Sabi sa akin, mayroon ako ituturok sa'yo sir na makakatulog ka. Pagtulog ko, wala na. Pagpikit ng mata ko, pagturok nun, pinikit ko yung mata ko, hindi na ako gumising. 6 p.m. na ako gumising yata. 5. Actually, before the operation, na-meet mo si Brad Arbs. Hi, Brad Arbs, if you're watching. Siya yung blood donor ni... I hope to see you and meet you again. Salamat sa Diyos. Talaga. Ay. Okay. Ayun. And good thing, one blood lang yung kailangan. So, hindi kami nahihirapan. Salamat sa Diyos again. Kay Labad Guy, kay si Sona nag-help sa amin. Tulungan kami na makakuha ng blood. And yun, good thing nakakuha sila. Ay, may kapatid na nag-volunteer. And blood donor talaga Saka sila. agad-agad yun ha. Yes, very agad-agad. As in, Alas 8 ng umaga, alas 10 kailangan. ganun ka. Ganun Imagine, sa okay, for you to know nagbe-breakfast si Brett Habs no morning. Nawagan siya Mrs. So, ayun. Mrs. Kim. And, ayun, tuloy-tuloy tayo. Isa na tayo. Na-operahan ka na, wala ka nang alam. Do you know what time natapos yung operation mo? Sinabi niyo lang. Sinabi niyo, mga alas 4, alas 5 ako binaba. Yeah, 6 hours. Actually, sabi naman ni Doc, it only took 45 hours lang. Kaya lang, tinawag kasi nila ako hindi, 4 p.m. nila ako tinawag para tingnan, ipakita yung, grabe, ang laki nung, I will show it to them ha. So, ito yung pinakita sa akin ni Doc. Ayan, kita nyo sa screen nyo. Okay, so, iba black and white ka lang. If you wanna see it, you can see it sa Facebook ko. Ayan, ganyan kalaki, grabe. So, ano ko na lang ha. So, ito yung kamay ko. Ganyan kalaki, bitukan niya. Ganyan kataba. So, yung mga nakikita mo sa market na nakasabit, ganun. Kaya ngayon, auntie niya parang ayaw na rin kumain ng mga chorizo, ganyan. Tapos, yung pinakadulo, as you can see, yun yung maliit, nandun yung bara, and then yung kadugtong na konti, ganun lang talaga dapat kalaki yung bituka. Kaya lang nakita nyo kung gano'ng ka-bloated yun siya na. Tapos, yun, ang laki niya talaga. Tapos, pagbukas na siya, lumabas na yung bara. Ayan. Ang plano ng doctor, kung nawala sana yung bara, sinabi naman sa'yo, kung nawala yung pamamaga, pagtanggal ng mask, pwede nang idugtong agad. But since namamaga yung part ng intestine niya, hindi siya pwede idugtong. Imagine ganito kalaki. And then ganito lang yung normal size ng intestine. You cannot stitch that together. Kasi pag pinilit nilang idugtong, although mag-heal din naman yung maga, pag pinilit nilang idugtong, may possibility na mag-leak. And then open na din, opera again. So ngayon, ang ginawa sa kanya is, he is wearing colostomy bag. So, naka-colostomy bag siya ngayon. Part of his, how do you call that? Stoma. If you have knowledge pa rin. Kung alam niya about sa stoma,
stoma, yun yung part ng bituka na nilalagay, Nilalabas. dinadivert, nilalabas para dun muna pansamantala lalabas yung mga ano natin, nakain, mga waste, food waste. So, para mas malinaw at mas short, dun lumalabas yung kanyang tae. Actually, here in Dumaguete, yung kanyang poops, it's English ba? Yan, yung kanyang pupo, tae. Kung anong dumi, bowel, ayan. So, yung dito kasi sa Dumaguete, or in, I don't know, in Cebuano, in Bisaya, they call it tinae. So, ang dali niyang, ang dali na niyang, oh, ano yan, tinae po. So, totoo yun, doon naman talaga lumalabas yung poop niya. Nung una liquid pa yung lumalabas. Pero ngayon dahil you can eat everything na. Solid, liquid. Ayan. Pupo na talaga. And good thing ngayon, hindi na niya ako masyadong tinatawag unless hindi niya kaya. Ngayon siya na lang. Pero dito lang ako. Tapos, ano po ba? Yan. Pinakita sa akin ng doctor. Tapos, siyempre, recovery room siya for 1 hour. Alas 5 na siya binaba. Pagdating niya sa, daming nakasaksak sa kanya, grabe, may oxygen, meron dito. After that, sinaksakan pa ulit siya. So, meron siyang main line, meron pa siyang isa, tapos dinagdagan pa yun. So, 4 na, alam mo na, hindi naman dextrose tawag doon niya. Dami talaga nakasaksak na, parang, May balik yung ano. pero ikaw, anong nararamdaman mo nung may nakasaksak sa'yo gano'n? Actually, hindi naman siya masakit. Hindi siya masakit. Hindi ka lang makagalaw dahil ang dami. Anong kamay mo, hindi may kikilos, may mga wire, may mga... Dumating pa yung point na namaga yung kaliwang kamay niya kasi nandun nakalagay yung, hindi pa daw doon, basta yung parang dextrose na heavy, yung pinakapagkain daw. Namaga talaga siya, sabi niya, ang bigat ng kamay ko, mami, ganyan, tinawag ko sa nurse nuts, tapos ayun, pinalipat yon, actually pinaubos din, ganyan, binawasan. Gusto niyang mag-walk agad kinabukasan eh. Imagine, hapon siya nakalabas ng operating room, kinabukasan ng umaga, gusto na niyang mag-walk, eh, ang dami Actually, pang nakasaksak. Kailangan ko mag-walk. So, alam mo yung groggy ka pa, bagong opera ka, pero sabi ng doktor kasi sa'yo, kailangan mo maglakad. Pag hindi ka naglakad, nandito ka mo, may possibility magdikit-dikit. Pag hindi nagdikit-dikit yung dito ka mo, may pagkakaproblema tayo. Bubuksan ka ulit. So, ayaw naman natin mangyari yun na mabuksan ulit dahil doble hirap yun. Pinilit ko makatayo. Doon talaga, So nung actually, pinilit ko seriously, makatayo, nakaihi ako. Pagtanggal ng catheter, napakasakit ng catheter. Pagtanggal sa lalaki. So yun, after tanggalin yung catheter in 6 hours, in 4 hours, nakaihi naman ako. Then sabi ng nurse, okay na tayo sir kasi hindi nakatake ang catheter ulit. kasi kapag 6 hours hindi ka nakaihi, I just can imagine, sakit. ibabalik. Ayaw ko na ibalik yung catheter, pinilit na makaihi. So, siguro advice din yun sa mga kailangan ding operahan. Yun yung, that's the process. Bloody and painful, pero Yes! sa dulo, okay naman eh. Ako nga eh, si S ako kinabukasan pupunta ko sa banyo mag-isa. I had So, to. kinabukasan, kailangan kong bumangon, kailangan kong tumayo tayo, umupo ako. Igalaw-galaw yung mga ang katawan ko hanggang sa yun nga. You have to help yourself too. After 2 days, nag-decide yung doktor na sa ganitong petsa, late pa tayo malis. Actually, dapat Thursday yung discharge. Kaya lang nahilo So pa ka. na-opera ako ng Linggo. Sabado tayo. Na-discharge ako ng Sabado. Saturday. So okay naman dahil But you know what? It took you almost 3 days to talk ulit. Ganun siya ka. Actually, ika-third day, hirap pa siya ng parang pag magsasalita siya, pagod agad siya. So ako, huwag niyo po muna siyang kausapin, okay lang ba? Bawal siya ma-stress, ganyan. So gumamit pa Bawal ako siya ng- ma-stress pero magkasama kami. Gumamit Ako pa ba ako nakaka-stress? Gumamit pa ako ng tawag doon? Hinihipan? Hinihipo? Oo, spirometer. Siyempre maraming ginawa para mapadali yung healing and isa yung breathing exercise. So kung hindi ka kasi hinga ng normal, pwede ka magka-pulmonya.
So yun yung mga complications. So ginamitan ng spirometer. So, yan, gumamit siya ng spirometer. Yun yung i-blow mo siya sa mouth lang. So, you're going to inhale and exhale using mouth only. Actually, ganda din yun sa choir. Ganyan kasi sa amin. And then, mag-hold ka pa ng breath. Pero on the day, nagawa niya yung 3 seconds of breath holding. So, very good siya doon. Yeah. And until now, I guess, ituloy-tuloy mo na yun para sa lungs mo rin lalakas. Bakit nga ba siya ginawa sa'yo? Inhale sa mouth din. So para maiwasan na magkaroon ng pulmonya kasi pag bagong opera ka, isa sa mga problema mo is yung baga, yung lungs mo hindi siya nag-expand fully. So kailangan mo siyang i-expand fully para hindi siya magkatubig. One more? You wanna Pag try magkatubig again? ang baga, another complication yun. So siyempre, so that's why palagay ko yung mga matatandang inooperahan, lalo na pagka chronic yung matanda na talaga. 2, 3. Inadvis ang doktor yung inooperahin kasi hindi Hindi na kakayanin. naman yung bago. Hindi kakayanin, maaaring maraming komplikasyon. Okay. So, yun yung question sa anong nangyari. At ang siguro in that procedure, pero anong ginawa sa kanya. So, siguro, yung bakit siya nangyari or anong sakit mo? So yung sakit kasi is sigmoid diverticulitis. So ang mga sintomas niya, kung sa sigmoid kasi katulad nung sa akin, So, anong sakit mo? sigmoid diverticulitis. Okay, so ano yung mga parang sintomas niya para malaman mo meron ka pala nun? Symptoms, Ano yung mga naramdaman mo? actually wala siyang symptoms na mararamdaman mo unless talagang namagana siya. Unless talagang namagana siya, na lumaki na, nag-constipate na. Ganyan kasi yung mga sakit sa bituka eh. So hindi mo siya mararamdaman kung hindi siya chronic. As in, meron na nangyayari. Ano ba ang sigmoid diverticulitis? So yun yung ano eh, nagkaroon ka ng diverticules or if I'm not Yung mga mistaken, bugs sa... para siyang pouches dito sa lining ng bituka. Yung isang Ayun. pouch yung maga. Pag yun napupuno ng dumi or nalalagyan ng material, pwede siyang mamaga at pag namaga may infection. So that's what happened. Yun yung magkakos ng bara. Ngayon siyempre, Kasi sa amoebiasis, possible din siya ma-trigger. Makaka-trigger yung siya. amoebiasis katulad nangyari sa akin sa Siquijor. Nagkaroon kasi ako amoebiasis nun, yun yung nag-trigger para mamaga yung diverticulitis. pero what I'm asking, iba siya sa amoebiasis, iba yung Iba sigmoid. kasi yung amoebiasis, cause siya ng amoeba. Yung diverticulitis kasi nandun sa structure mismo ng ano mo yun. Pero you also experience to have it, diba? Parehas, meron. Yung, yun nga, ang nangyari kasi dyan, sa akin kasi namaga, siyempre pag namaga yung host, siyempre namaga, walang dumadaloy na fluid, tubig, laman, hindi dumadaloy material. Yung host mo, pag pinigil mo, siyempre lolobo siya. Yun yung nangyari dun sa upper end ng bituka is lumobo. Lahat hanggang small intestine nakalobo siya. Laki mo chan So sabi ng doktor, meron silang pattern na tinatawag yung 369. Remember, So 3 sa meron silang pattern na tinatawag na yung 136 o 135 yata yun, something like that. 1-3. So siyempre ang small intestine mo dapat hindi siya lalaki ng 1 cm. But yours is already 3. Yung small intestine ko, umabot na siya ng 3 cm. Yung large intestine ko, yung Dapat 3 lang. yung large intestine ko dapat 3 cm lang siya. Naging 6 na. So ganun din yung ano ko, yung ileocecal valve, yung dito sa baba. Bago pumunta ng large intestine, so sobrang laki niya na lahat, magana sa buo. Kaya sobrang So, dumating na sa point na siguro baka overloaded na, puno na. Talagang masakit na at mahirap na huminga. ano yung mga symptoms? So, nagsimula siya nung una, simpleng constipation lang, may masakit sa tagiliran, hindi mo na pinapansin. Tapos, nag-constipate na siya.
Nadala pa natin sa So, juicing. constipate siya. Kung na-constipate ka ilang araw, hindi ka makadumi, hindi makalabas. Gusto mong dumumi. Pero hindi siya lumalabas. Constipation yun. So, pag gano'n, usually ginagawa namin juicing, hydrogenated water, tapos kung ano pa yung oral liquids. Juicing, yeah. Juicing tips from the daily. Kung gusto niyo ng copy, I can send you. Just put your email below Okay, so naging paulit-ulit yung ano. Actually, yung juicing tips talaga from Brad Ellie is really cleansing. Lahat naman, any types of juices naman. Pero yun kasi is very effective. Yun yung ginawa ko yung first time na nagkaroon siya niya is 2021. Ayun, yun lang. December 2021 na. So yung kasi hindi pa nadadiagnose kung ano talaga yung sakit. That was pandemic. Tapos na-refer kami sa hospital. Kaya lang, what we did, December yun. Pag uwi namin sa bahay, nag-juice na lang kami. Naging okay siya. Nag-jogging kami. Lahat. Naging back to normal lahat. Nag-swimming, di ba? As in, kumakain ulit siya ng karne, pero very minimal lang. Controlled. So hanggang sa Ano yung mga nararamdaman mo pa? Constipated. constipated ka, pagka medyo malala na yan, ang mangyayari mag-bloated ka. So, constipation yung main. Pag constipated ka, Marami kasing cause ang constipation. oo, marami. Pero yung constipation ko kasi, doon sa sakit ko, doon nagsisimula yung ano mo, yung Di ba yun yung hindi ka na makapag-intake? pag constipation, hindi ka makadumi. Na makakadumi niyan. Gusto mong mag-discharge pero walang lalabas. After a while, yun. Pag nagko-constipate ka, ang susunod na mangyayari nun, mag-bloated siya, lulubo, lalaki yung tiyan, kasi mapupunan na siya ng hangin tubig. Imagine yung ano mo, yung utot mo hindi makalabas. Nilagyan ka nila ng Gusto mong NGT. umutot, ay lumabas, masakit yun. Yung paglalagay ng NGT, para sa kanya ha, siguro para sa patient, sabi niya naman, hindi masakit for you, kasi lulunok ka, diba? Pero for us na nakakakita, parang sakit. Kasi, imagine lalagay yung tube from nose, tapos ang haba pa ng ilan. So, ganun. Pero yung NGT, it helps to remove yung mga air, diba? Ah. Pero this time, last time ito nung sa hospital, hindi na lang air yung lumalabas, may mga green, So, yun yung ano, yung mga lumalabas na juices na yun yung mga intake ko ng... Those are from your small intestine na daw. yung mga intake ko ng ano yun, ng tawag dyan, Para hindi ka daw mag-vomit. juices, mga intake ko ng... Yung mga, nag-juice kasi kami, nag-juice ko pa siya. Pero hindi na siya nagpa-pass through eh. Liquid, ganyan. Kasi sinubukan nga namin ng home medic. So, basically, darating yung time pag gano'n, mangyayari siya, nagbabamit ka, nag-bloated na siya, susunod nun, pag talagang punong-puno na, magbabamit ka na. Anything na take mo, liquid man yan, hindi na yung papasok. Walang choice, kailangan kang dalhin talaga sa ospital. Ngayon, pag dadala ka sa ospital, it's either madadala siya ng antibiotic o katulad ng nangyari sa akin. Hindi na talaga siya kaya ng antibiotic. So, gumawa na ng emergency surgery ang doktor. Para tanggalin yung nag-cause ng bara at tanggalin yung mga bara. So far, maganda naman yung recovery. And yun nga, salamat sa Diyos kasi okay pa, nakapagsalita pa ako ngayon. Nakapagsalita na ulit ako. So ano lang, balik na tayo sa recovery din. Later may follow-up check-up kami kasi Friday ngayon ito. So hopefully mag-okay na yung doc and December 20. sa ngayon kasi December 20, wait. So December 20, he's supposed to be in Manila kasi Christmas party ng company, but we are here. Actually, we're also planning to go to Siquijor, kaya lang, yun nga, because of the schedules, ganyan. Pero alam mo, hindi pa pala talaga kapag Diyos yung gumawa na. Gusto namin mong Siquijor, kaya lang may mga instances, may mga schedule na siya, tapos ako rin, may mga pa-order sana na cake. Pero at the end of the day, ayan, this is what our heart desires.
kahit medyo painful yung nangyari, medyo hard, pero at the end of the day, as pupunta kami sa Bihar bukas, loob. Kung lulobin ng Diyos, check up ako mamaya, malalaman natin yung resulta ng biopsy. We will share Siguro, it to you. ikwento na rin namin sa susunod na video. No, later. Siguro mamaya after video. Tapos siguro ituloy namin yung video. Bukod sa, ano ba yung mga tanong masasagot na natin? Ayun, Kamusta ka? siguro, Anong nangyari? Anong sagot mo? okay. Siguro, later I will ask him, the question is, what did you learn? Diba? Okay, kasi sa atin naman, lalo na kapag sa Kristiyano kasi, lahat naman ng bagay, merong gustong ituro ang Diyos sa atin. Sabi nga din sa talata, pinapalo ng Diyos yung mga tinutuling niyang anak at iniibig. Ang pagkakasakit kasi, sa turo ng Brad Eleanor, tsaka ni Kuya Dan, ang pagkakasakit kasi maraming dahilan. Pwede siyang palo ng Diyos, pwede siyang palo kasi pasaway ka. Are you? Can you answer that? Pwede. Pwede rin siyang pagsubok. So yun, yung mga ano. Pero ang katotohanan kasi, nangyayari ang lahat ng bagay sa isang lingkod ng Diyos Roma 8:28. para ikabuti niya. Ikabuti ng mga nasa paligid niya. Ikabuti ng mas marami. Ito yung sinabi. I will share it to you. Sabi sa Hebreo 12:6, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. So, alam mo yung pakiramdam na the God giving you the privilege na maging anak ka. Kahit naman sigurong parents, di ba, nagdidisiplina. Ako nga na gentle parenting, na mamalo rin ako. Tapos matindi pa ako mamalo kasi gusto ko, pagka pinalo kita isang beses lang, tapos alam mo yun, one hit na tipong hindi ka na ulit, ganon. Kumbaga, sabi nga sa Biblia, hindi lang kaligtasan ng Diyos kahit saan mo ay dalang kaligtasan. Ano ba, may nangyaring masama sa atin, hindi maganda. Pero yung mga tao kasi na tumulong sa'yo, binigyan ka ng nilingap ka, sinamahan ka. Actually, I really would like to think, siguro sa end of the video, Pagkakataon din kasi yun para makakita nila o maramdaman nila yung ano ng Diyos. Yung awa ng Diyos. Yung tulong ng Diyos. ako, to be honest, naramdaman ko siya. Hindi ko man sinasabing lagi akong giver, pero to receive a help from God na I met person na hindi mo naman kilala pero nakilala mo because of what happened. Tapos mas naging close mo rin yung mga alam mo yun. Hindi kasi ako kasi yung tipo ng tao, alam mo naman yan. Ever since independent, I will not ask for help as long as kaya ko. You know me. Pero dumating ako sa point na hindi ko na alam, hindi ko na kaya. So I called his mom. Tapos yun. And then may mga tao na anong nangyari, ganyan. I really wanted to hide, pero mas maganda rin pala na if you share it, kagaya ngayon ko, because you will see who are your true people. Ayan, may share ako sa kanila, sinabi ko sa akin. Sabi niya sa akin na, malalaman mong mahal ka talaga ng tao sa panahon na pagkakasakit mo. Kasi merong mga tao na they will only love you or appreciate you during yung malakas ka, strong ka, hindi man napapakinabangan, pero parang gano'n, nakakatulong ka sa kanila. But when you are sick, lying on the bed, wala kang, alam mo yun, wala kang magawa eh. May sakit ka eh. So, you will know, malaramdaman mo kung sino yung totoong mga nagmamahal sa so, Ayun, sa akin, siguro, hindi ko kayo kayang isa-isahin lahat sa dami na. Pero alam ko, naramdaman ko yung lingap ng Panginoon dahil sa inyo lahat. kami, naramdaman ko at ang pamilya ko. Gusto ko nga magpasalamat. Sige, let's thank na. Hindi, masyado silang marami para sa isa-isahin, pero Actually, mas maganda na Diyos ang magbigay ko sa kanila.
this video, we really wanted to thank everyone tumulong mula nung una. Maraming salamat. Unang-una sa Diyos at sa inyo mga kapatid, mga aunties, mga uncle. Ayan. Hindi ko maisa-isa pero salamat. And kay Auntie Michelle for keeping me eating, lalo na when in the hospital kasi wala akong ganang kumain. Pero talagang hindi, kainin mo yan, gusto mo yan. Tapos, she keeps me eating, she keeps me talking, and nagtatawanan na lang kami sa mga bagay. And kay Mama, kay Auntie Irene, kay Papa for the big help talaga. And sa mga kapatid, na marami hindi ko na maisa-isa ha, pero Diyos na ang bahala magbigay din sa inyo. And of course, kay Absha, maraming salamat. Kay Gary, kay Bossing, kay Madam. I hope to meet you in person and to give my thanks to you personally na talagang maraming salamat po sa tulong ninyo. And tunay na makapangyarihan ng awa ng Diyos kasi sa mga panahon ganito, mas mararamdaman mo yung lihap niya. Nagpapadala ang Diyos ng mga tao sa harapan mo. Hindi mo hinihingi, pero alam mo yan, bumubuhos yung tulong. So, life is not easy, pero hindi siya ganun kahirap if you have God in life. Salamat sa Diyos kay Kuya for teaching us na meron tayong kapatirang pagkaganda-ganda. Ngayon talaga, mas ramdam ko yung kapatirang pagkaganda-ganda na sinasabi nila. Iba, walang pagtapaimbaba, walang halong, alam mo yun. Walang filter, walang murmur o ganito, wala. Salamat sa Diyos. And sa kalooban ng Diyos, humihiling ako na bahala na ang Diyos magbigay ganti sa iyo. Dahil ano lang naman ako, diba? I'm just human also. Pero pag Diyos ang nagbigay ganti, alam naman natin na buhos din yun. Maraming salamat sa Diyos sa prayers, no? Your prayers are truly the best. Siya talaga ang makapangyarihan sa lahat. Ang mga panalangin mo. Dinidinig ng Diyos ang panalangin ng mga matuwid at bawat nagsisinig sa Kanya. So ngayon, may follow-up check-up kasi kami later. So magpa-prepare na rin kami. I hope, we thank all the people. Actually, gusto ko lahatin, pero kasi, if ako kasi, I were the person who give it. I don't want to mention. I want God na siya na yung magbigay ganun sa akin. Ayoko, ako kasi hindi ko ng tao na, ako yun, na parang hindi ko gusto mo yun siya. And turo rin naman sa atin. So, hindi ko na lang po kayo isa-isahin na alam niyo po sa puso niyo sino kayo. Maraming salamat sa walang sawang pagbibigay ng suporta at sa lalong-lalo sa panalangin ninyo mga kapatid sa akin, sa kanya, sa pamilya namin. Maraming salamat. Tomorrow, we will going back sa Sikihor for the Basta Calvary. Nandun din yung candles. Na-miss na namin. At until next video, salamat sa Diyos. Pag-ibig!